Noong umaga na iyon, tila huminto ang buong bansang Inglaterra sa loob ng ilang saglit nang ang pambansang programa sa telebisyon, ang Morning Light London, unexpectedly, ay magsimula sa isang eksenang ikinagulat ng matatanda at bata. Sa gitna ng entablado na may masining na ilaw, sa gitna ng pamilyar na magalang na palakpakan ng mga Ingles, isang maputing lalaki na payat ang katawan, na may bakas ng peklat sa clavicle, at malalim na asul na mga mata na tila may pinagdaanan na hindi matukoy, ay napipi, nanginginig ang kamay, na pinupunasan ang luha, hindi makapaniwala ang sinuman sa kanilang nakikita. Isang lalaking naglakbay sa halos 10 bansa, na minsang nagpahayag na hindi siya naniniwala sa sinumang napakabait. Ngayon ay nakaupo sa harap ng pandaigdigang kamera, umiiyak na parang bata. Ang host, si Ginang Helen Maurice, na may malinaw na boses Ingles at mapagkumbabang tindig, ay tumingin sa kanya na naguguluhan. Kalan, paumanhin ngunit kailangan kong itanong ito. Sinabi mo lang na ang Pilipinas ay hindi lamang nagligtas sa iyong buhay, kundi pati na rin nagpabalik ng iyong pananampalataya sa sangkatauhan. Ano ang ibig sabihin nito? Tila hindi humihinga ang buong set. Si Kalan ay huminga ng malalim, pilit pinipigilan ang kanyang boses mula sa panginginig, ngunit nabigo siya. Tumingin siya diretso sa lens. Ang kanyang mga mata ay namumula na tila tumitingin sa kabilang panig. Sa isang malalayong bansa, kung saan mas asul ang kalangitan, kung saan ang mga tao ay napakabait na halos ikalito niya. I had never seen humanity so pure until I came to the Philippines. Hindi pa ako nakakita ng ganoong kadalisay na kabutihan hanggang sa nakarating ako sa Pilipinas. Sa sandaling iyon, tila nilamon ng katahimikan ang lahat ng tunog sa paligid. Walang nagsalita at walang gumalaw. Isang kakaibang emosyon, parehong banayad at matindi ang kumalat sa buong espasyo. Pagkatapos, ay sinabi ni Kalan, ang pangungusap, na ikinagulat ng buong Inglaterra. Kung nais ng mundong ito na matutunan muli ang tamang paraan ng pagiging tao, pumunta sila sa Pilipinas. Napipi ang host, sabay-sabay na sumabog ang mga komento ng mga manonood sa social media. Naglabas ng headline ang mga online na pahayagan sa mismong oras ng pag-ere. At makalipas lamang ang 1 oras, ang video clip na iyon ay naibahagi na ng milyon-milyong beses. Isang Ingles na minsang nag-alinlangan sa buong mundo ay lumuhod ngayon sa harap ng kabutihan ng isang maliit na bansa sa tabing dagat ng Pasipiko. Isang hikbi, isang salita mula sa kaibuturan ng puso, isang simpleng bansa na nagpagulat sa buong Europa. At ngayon, mahal naming mga manonood ng channel, sisimulan na nating buksan ang bawat pahina ng nakakagulat na kuwentong iyon. Isang kuwento na nagpaiyak kay Kalan, ang lalaking tila nawalan ng pananampalataya sa mismong telebisyon ng UK. Kung ang kuwentong ito ay tumatama sa inyong puso, mangyaring mag-iwan ng komento, mag-like at mag-subscribe sa channel upang maikalat pa natin ang mas maraming magagandang bagay tungkol sa ating bansa. Dahil naniniwala ako na habang mas marami tayong nagsasalaysay, mas maiintindihan ng mundo na ang Pilipinas ay hindi lamang maganda kundi napakabait din sa paraang mahirap paniwalaan. Bago pa lumabas ang pangalang Kalan sa telebisyon ng UK, bago pa niya mapag-isip ang buong Europa kung ano ang kabutihan, siya ay isa lamang nag-iisang lalaki na tahimik na lumabas sa isang maliit na inuupahang kwarto sa labas ng London noong isang madilim na hapon. Noong panahong iyon, ang taglamig ay unti-unting naglalaho, nagbibigay daan sa mga kulay abong ulap na nakalutang sa kalangitan ng lungsod. Ang hangin ay kasing lamig ng manipis na kutsilyo na humihiwa sa balat. Ang buong London ay nakalatag sa ilalim ng malamig na kulay abong iyon, at sa kulay abong iyon, si Kalan ay parang isang anino tahimik, tuyo at pagod na hindi na niya nakikilala ang sarili. Dahil kalalabas lang niya sa isang pagbagsak ng pananampalataya na hanggang ngayon, tuwing inaalala niya, kumikirot pa rin ang kanyang dibdib. Noong nasa kanyang bayan pa, si Kalan ay isang masigasig na binata. Minsan siyang nagtatag ng isang maliit na startup project kasama ang kanyang matalik na kaibigan, ang taong lubos niyang pinagkakatiwalaan. Nagpuyat silang dalawa sa pagpaplano, nagmamadali sa paghahanap ng pondo, at naghahati sa bawat sentimo ng kanilang ipon. Noong mga mahihirap na araw na iyon,
Tiningnan nila ang isa't isa at sinabi, anuman ang mangyari, kailangan nating magkasama. Ngunit ganoon talaga ang buhay, ang mga pangako minsan ay hangin lang na dumadaan sa tainga. Nagsimulang magkaroon ng kaunting tagumpay ang proyekto. Isang mamumuhunan ang nagpakita ng interes at isang malaking kontrata ang malapit ng pirmahan. At noong mismong inaakala niyang ang lahat ay namumulaklak, siya ay tinanggal sa kumpanya sa pamamagitan ng isang malamig na sulat na may ilang walang kabuluhang paliwanag. Hindi na tayo pareho ng sentro ng pananaw. Hindi na tayo pareho ng sentro ng pananaw. Ayaw kong hatiin ang kita. Hindi nagsalita si Kalan. Hindi siya nakipagtalo. Hindi siya umiyak. Tumayo lang siya. Pinanood ang kaibigan na minsang tinawag niyang kapatid na isinara ang pinto ng opisina at umalis. Mula noong araw na iyon, nabuhay siya na parang anino, lalong nagsasara ang puso at lalong nawawalan ng pananampalataya. Sinuman ang maging mabait sa kanya, pinagdududahan niya kung bakit siya tinutulungan ng tao at kung ano ang kapalit ng ganoong kabutihan. Sinimulan niyang paalalahanan ng sarili, huwag kang magtiwala sa sinuman. Ang pagtitiwala ay humahantong sa pagkawala, at kaya siya ay nanahimik na parang suso na nakapulupot sa shell nito. Kakaunti na ang mga kaibigan at bihira na ang ngiti. Ang masikip, mahal at malamig na buhay sa London ay nagpalalim sa mga sugat na hindi pa naghihilom. Hanggang sa isang araw, hindi sinasadya, nakakita siya ng isang video online. Isang Western backpacker ang tumawid sa Pilipinas sakay ng isang luma na motorsiklo. Sa video, may mga bulubunduking daanan na yakap ng ulap, mga luntiang hagdan-hagdang palayan, mga matatandang babae na may ngiti na kasing amo ng lupa, maliliit na karinderya sa gilid ng kalsada na may mababang mga upuan na plastik at mga tindahan na nagbebenta ng lahat mula sa tinapay hanggang sa panutsa. Hindi ito katulad ng anumang nakita niya sa Europa, kung saan ang lahat ay masyadong maayos, masyadong pamantayan, masyadong malamig. Tiningnan niya ang screen ng matagal at bumulong ng isang pangungusap na halos hindi niya narinig ang sarili. Paano kung maglaho ako sandali? Ang paglalaho ay hindi pagtakas kundi ang pag-alis sa pag-ikot ng pagdududa, pagtataksil at pagkalkula sa lugar na minsang tinawag niyang tahanan. Isang linggo lang pagkatapos, inalis niya ang lahat ng hindi kinakailangang gamit, ibinenta ang ilang mahahalagang bagay at nag-book ng one-way ticket patungong Pilipinas. Ang kanyang ari-arian, isang lumang backpack, isang maliit na kamera, isang notebook at isang pusong wasak, ngunit lihim na umaasa na sa isang lugar sa mundo, ang kabutihan ay umiiral pa rin. Pagdating niya sa Pilipinas, ang sumalubong sa kanyang paningin ay hindi mga mararangyang gusali kundi isang napakaraming daloy ng motorsiklo, parang isang ilog ng metal na mabilis na umaagos sa mga lansangan. Ang tunog ng mga busina, tawanan, sigawan, at boses lahat ay pinagsama sa isang magulong ngunit masiglang symphony. Walang katulad sa London at wala ring katulad ng anumang lungsod sa kanluran na tinapakan niya. Sa Pilipinas, ang buhay ay parang isang mainit na basket ng kakanin umuusok at makulay. Ang mismong kaguluhan na ito ang nagpatibok ng kanyang puso sa unang pagkakataon. Pagkatapos ng maraming buwan, naramdaman niya na talagang nabubuhay siya. Walang pag-aatubili. Bumili agad siya ng isang lumang motorsiklo sa halagang $100. Ang upuan ay punit at dinikit ng itim na tape. Ang muffler ay tumutunog na tila malapit ng mahulog. Tinawag niya itong $100 na kabayo. Tiningnan siya ng lahat at sinabing, ang dayuhang ito, seryoso. Ngunit si Kalan ay ngumiti lamang. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ng kaunting kalayaan na matagal na niyang hindi naramdaman. At nagsimula ang paglalakbay sa buong Pilipinas. Ang hangin ng bundok ay humampas sa kanyang mukha, ang araw ng talampas ay sumikat sa kanyang balikat, ang mga mapulang putik na kalsada ay humahatak sa gulong, ang amoy ng kapeng barako na may gatas at yelo ay lumalamig sa umaga. Nagmaneho siya, nagmaneho ng nagmaneho, na tila gusto niyang iwan ang buong nakaraan sa likuran. Sayang lang. At hindi niya alam na ang naghihintay sa kanya sa hinaharap ay hindi magagandang tanawin o natural na kababalaghan, kundi isang mapanganib na pagbagsak na magbubukas ng isang paglalakbay upang muling buhayin ang kanyang pananampalataya sa sangkatauhan. Ang paglalakbay ay nagsimula sa isang masakit na banggaan,
ngunit nagtapos sa isang mainit na yakap mula sa mga Pilipinong minsan niyang pinagdudahan. Isang paglalakbay na sinabi niya kalaunan, "Kung hindi ko pinagdaanan ito, hindi ako maniniwala na totoo ito." Si Kalan ay dumating sa Pilipinas na may pusong gustong maglaho, gustong humanap ng bagong lugar para huminga. Ngunit ang filter ng mga tao ng pagtataksil at pandaraya ay nakakapit pa rin sa kanya, parang putik na ayaw umalis sa kanyang lumang sapatos. Bago pumunta sa Pilipinas, nakarinig si Kalan ng hindi mabilang na kwento mula sa mga kaibigan na nag-backpack sa Timog Silangang Asya. Ngunit nakakagulat, ang mga tao ay madalas na naaalala lamang ang masasamang kwento at bihirang sabihin sa kanya ang magagandang bagay. Mabait ang mga Pilipino, sabi ng isa sa kanyang kaibigan, ngunit minsan, ang pagiging sobrang mabait ay nagpapahintulot sa iyo na maging mapagbantay. Ang isa naman ay nagsabi, "Mag-ingat ka sa sobrang presyo, kung saan maraming dayuhan, doble ang presyo." At may nagbigay diin pa, "Huwag kang magtiwala sa sinumang mag-aalok sa iyo ng pagkain o inumin, mas delikado kung libre." Sa ganoong paraan, ang bawat salita ay parang maliliit na bato na nahuhulog sa isang balon. Sa simula, hindi ito malalim, ngunit ang patuloy na pagkahulog ay lumilikha ng isang malalim na hukay nang hindi mo namamalayan. Kahit na nasa Pilipinas na siya, ang pagdududa ay sumunod pa rin sa kanya na parang anino. Halimbawa, sa unang araw niya sa pagmamaneho mula sa Maynila patungo sa Hilaga, sa tuwing humihinto siya sa red light, sinusunod niya ang kanyang lumang reflex. Inilalagay ang kamay sa bulsa ng pantalon upang siguraduhin na nandoon pa rin ang kanyang wallet. Kahit hindi siya nakakita ng sinumang may intensyong mang-snatch, ang pag-aalala ay nauuna pa rin sa kanyang katwiran. Sa isang maliit na karinderya, ang may-ari ay masigasig na tumakbo palabas upang tulungan siyang buhatin ang kanyang backpack upang hindi ito mahulog sa lupa. Ngunit si Kalan, sa kanyang ugali, ay biglang hinila pabalik ito na ikinangiti na lamang ng may-ari. Sa isang sari-sari store sa gilid ng kalsada, nakita ng may-ari na hindi siya marunong pumili ng inumin kaya kinuha niya ang pinakamalamig na bote ng tubig at iniabot sa kanya. Umalis si Kalan, iniisip na baka gusto nitong magbenta sa kanya ng special price para sa dayuhan. Kahit na ang matandang babae sa isang nayon ay nagtuturo sa kanya ng daan sa pamamagitan ng pagkaway at isang walang ngiping ngiti, inisip pa rin ni Kalan kung may balak itong akayin siya sa isang lugar kung saan may lalabas na ilang tao. Sa kanyang isip ay laging may isang malamig na pangungusap, parang isang kandado na nakakabit sa kanyang puso. Walang sino man ang magiging mabait sa iyo nang walang layunin. Sa sumunod na mga araw, nagmaneho siya sa mga rehiyon ng bundok na kasing ganda ng isang pinta. Mula sa Maynila, patungong Nueva Ecija, papunta sa Baguio at paakyat sa bulubundukin ng Cordillera. Ang mga gilid ng bundok ay nababalutan ng ulap. Ang mga hagdan-hagdang palayan ay pumulupot sa mga gilid ng burol parang malambot na guhit ng isang hindi nakikitang kamay. Napakaganda na minsan, napilitan si Kalan na bumulong. "Hindi ako makapaniwala na napakaganda ng Pilipinas." Ngunit sa tuwing nakakakita siya ng ngiti, bati o kaway, ang kanyang puso ay naninikip ng kaunti, parang isang taong laging may hawak na pamalo kahit nasa gitna ng mga batang naglalaro. Noong gabing iyon, sa isang maliit na bahay tuluyan sa Cordillera, umupo siya at uminom ng kanyang unang kapeng barako na may gatas at yelo sa Pilipinas. Ang may-ari ay nagpabayad lamang ng ilang piso. Napakamura na kinailangan niyang kumunot ang noo. Baka nagpaplanong magbenta ng iba pang bagay. Ang isa pang kakaibang bagay ay ang mga Pilipino ay sobrang natural magtanong. "Saan ka pupunta, Kano? Mag-isa ka lang? Okay pa ba ang motor mo?" Ang mga tanong na napakapang araw-araw para sa mga Pilipino, ngunit para kay Kalan, isang Ingles na sanay sa malinaw na social distance, parang may sumusubok na pumasok ng masyadong malalim sa kanyang pribadong buhay. Palagi siyang nag-iingat, laging nagpapanatili ng hindi nakikitang distansya. Ang bawat ngiti ay nagpapatanong sa kanya, at ang bawat tanong ay nagpapaisip sa kanya, ano ang gusto nila? Marahil dahil sa kanyang puso, ang London ay umaagos pa rin na parang isang malamig na ilog at ang ugali ng pagtatanggol ay malalim na nakaugat na hindi niya alam kung paano ito aalisin. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng pagdududa,
Hindi maiiwasan ni Kalan na mahumaling sa kasiglahan ng Pilipinas. Ang mga Pilipino ay maingay ngunit magiliw, tapat ngunit nakakatawa, tapat na minsan ay nakakagulat sa kanya, ngunit hindi kailanman nagpapadama sa kanya ng banta. Ang problema ay kapag nasaktan ang mga tao, madalas nilang hindi nakikita ang kabutihan kahit nasa harapan na nila. Ngunit huwag mag-alala, ang tadhana ay may sariling paraan ng pag-aayos ng mga bagay. Sa loob lamang ng ilang araw, may mangyayaring hindi inaasahan, isang pagbagsak na tila magtatapos sa lahat. Ngunit ito ay magiging simula ng pinakamalaking paggaling ng pananampalataya sa kanyang buhay. Isang pagbagsak na magpapahinto hindi lamang sa kanyang lumang motorsiklo, kundi maging sa kaliskis ng pagdududa na bumabalot sa kanyang puso sa loob ng maraming taon. 2 araw ng kanyang paglalakbay sa Pilipinas. Ang kalangitan sa Cordillera ay kulay asul na malinaw at kakaiba. Ang manipis na ulap ay parang sinulid ng bulak na dahan-dahang lumulutang sa likod ng maringal na mga bundok na bato. Ang hangin ay humihip sa bawat talisay na puno, ang amoy ng dagta ay humalo sa matinding sikat ng araw ng hapon. Ito ay isang napakagandang araw na kahit si Kalan, na dala pa rin ang balabal ng pagdududa, ay tahimik na bumulong. Ang Pilipinas ay kasing ganda ng isang pintura. Ngunit ang buhay ay may mga sandali na kakatuwang maganda, tanging upang itago ang isang mapanganib na liko na naghihintay sa likod nito. Huminto siya sa gilid ng kalsada upang tingnan ang kanyang lumang mapa. Ang kanyang telepono ay naubusan ng baterya mula pa noong umaga at ang mapa ay nakasulat sa Tagalog kaya bahagya lang siyang nakakaintindi. Ngunit hindi siya masyadong nag-alala. Ang paglalakbay na ito ay hindi para bilangin ang bawat destinasyon kundi upang takasan ang nakaraan. Mabilis siyang kumain ng natirang tinapay, ang kanyang tiyan ay kumakalam sa gutom dahil tubig lang ang ininom niya sa tanghali. Nagsimulang madizi ang kanyang ulo. Ang sikat ng araw ng hapon ay tumagos sa talisay na kagubatan na lumilikha ng mahabang sinag na parang gintong espada na humihiwa sa mapulang kalsada. Sinimulan niya ulit ang kanyang $100 na kabayo. Ang tunog ng makina ay parang manok na malapit ng mangitlog. Ang mga Pilipino na dumaan ay tumingin sa kanya at ngumiti ang uri ng simpleng ngiti na hindi pa rin niya maintindihan. Nakatakbo ang motorsiklo ng ilang daang metro at isang karatula ang lumitaw sa harapan niya, isang malaking karatula na may mga Tagalog na titik na kurbado na parang malambot na brush stroke. Tumingin siya sa karatula. Sinusubukang hulaan ang ibig sabihin nito at bahagyang binawasan ng bilis. At sa mismong maikling sandaling iyon, ang kapalaran ay pumihit sa manibela sa isang paraan na walang sinuman ang makakahula. Bog, ang gulong sa harap ay bumagsak sa isang lubak na kasing laki ng lababo. Halos sabay-sabay, ang manibela ay umikot pakaliwa, ang katawan ng motor ay tumilapon paharap at ang buong katawan niya ay tumilapon at bumagsak sa matigas at mapulang kalsada. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw ang tunog na, kalaunan tuwing naaalala niya ay nagpapalamig sa kanyang gulugod. Ang kaliwang balikat niya ay tumama ng matindi sa lupa. Isang matinding kirot ang tumagos mula sa balikat hanggang sa tuktok ng kanyang ulo. Ang kanyang tainga ay nabingi, ang kanyang paningin ay naglabo at ang kanyang hininga ay tila sinakal. Ang mundo ay umikot na parang isang pelikulang binabaliktad. Sinubukan niyang hawakan ang kanyang balikat kung saan ang kanyang collarbone ay abnormal na umuusli. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Ang amoy ng alikabok at lupa ay humalo sa matapang na amoy ng dugo. Ang hangin ay sumigaw sa kanyang tainga at ang lahat ay unti-unting lumabo na parang ibinabad sa tubig. Hindi siya sigurado kung sino ang unang tumakbo palapit. Nakita lang niya ang isang madilim na anino na sinunog ng araw, may bigote, na may magaspang na mga kamay na umaalalay sa kanya mula sa lupa. Pagkatapos, isang boses Pilipino ang umalingaw-ngaw, mabilis at tiyak, dalhin siya paakyat. Dali, hindi niya naintindihan ang isang salita, ngunit narinig niya ang tunay na pag-aalala sa boses na iyon. Isang pares ng kamay ang dumampi sa kanyang noo, mainit, matatag at kakatuwang ligtas. Ang pakiramdam ng sakit ay parang pinahaplos, unti-unting lumambot sa kalabuan. Ang kanyang mga mata ay nagsara. Ang huling pangungusap na narinig niya bago lumubog sa dilim
ay ang boses ng isang Pilipino na nagsasabi sa isang tao, "Dali, huwag nating hayaan na humiga siya sa ilalim ng araw." At pagkatapos, ang lahat ay natunaw sa kadiliman. Nagising si Callan sa isang nakasisilaw na puting ilaw na tumatama sa kanyang talukap. Ang amoy ng disinfectant, ang amoy ng surgical gloves, ang amoy ng lumang plaster. Nakahiga siya sa isang metal na kama, ang kanyang kaliwang braso ay nakabitin sa isang kakaibang frame, nakabalot sa makapal na puting bandage mula sa balikat hanggang sa dibdib. Sa itaas ng kama ay isang ceiling fan na umuugong ng dahan-dahan, ang mga elis ay umiikot ng parang humihinga. Ikiniling niya ang kanyang mga mata, isang silid ng ospital na walang katulad ng anumang ospital na nakita niya sa UK. Ang pader ay puti ngunit naninilaw na. Isang lumang TV na nakasabit ng bahagya na nagpapalabas ng isang maingay na Philippine comedy show. Sa katabing kama ay isang matandang lalaki na dahan-dahang humihilik. Sa tabi niya ay isang babae na minamasahe ang balikat ng kanyang asawa, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalaga. Ngunit siya, hindi niya nakita ang kanyang telepono, ang kanyang wallet, ang kanyang backpack, ang kanyang camera. Nanikip ang kanyang dibdib. Ang kanyang hininga ay humahabol. Ang pamilyar na pakiramdam mula sa London, ang pakiramdam ng pagtataksil, ay biglang sumiklab ng napakatindi na tila sasabog ang kanyang ulo. Sinubukan niyang sumigaw. "Hello, anybody? Sino ang nagdala sa akin dito? Nawawala ang mga gamit ko." Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa kakaibang espasyo, ngunit ang pinto ay nakabukas lamang ng bahagya at walang sumagot. Isang panginginig ang tumakbo sa kanyang gulugod. Sa sandaling iyon, naniwala si Callan na ang kinatatakutan niya ay nagsimula na, isang aksidente, isang kakaibang silid ng ospital, isang bansa na hindi niya naiintindihan, at lahat ng kanyang ari-arian ay naglaho. Hindi niya alam na ang lahat ng pagdududa na ito ay simula pa lamang ng isang paglalakbay na magpapaiyak sa kanya sa harap ng walang salita na kabutihan ng mga Pilipino. Isang paglalakbay na sinabi niya kalaunan, "Kung hindi ako natumba noong araw na iyon, hindi ko malalaman kung gaano kaganda ang Pilipinas." Nang magbukas ulit ang mata ni Callan, ang ilaw sa silid ng ospital ay humina na. Ang anino ng hapon ay tumagos sa maliit na bintana na nagpapakita ng manipis na sinag ng araw sa dingding na parang mga kutsilyo na humihiwa sa lumang pintura. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang kaliwang balikat ay kumirot na parang may pako na nakabaon ng malalim sa buto. Ang buong katawan niya ay mabigat na parang may nakadagan. Gusto niyang maghanap ng tao upang magtanong, ngunit ang buong silid ay mayroon lamang tunog ng ceiling fan na umiikot, ang tunog ng tsinelas sa pasilyo, ang tunog ng isang pasyente na umubo ng bahagya, at ang tunog ng telenovela sa TV na nagpapalabas ng Philippine comedy show. Walang nagsasalita ng Ingles, walang karatula na naiintindihan niya, walang nagpapaliwanag kung ano ang nangyari sa kanya, at higit sa lahat, walang nagsasalita tungkol sa kanyang mga gamit. Sa kanyang isip, ang mga kwento na ikinuwento ng kanyang mga kaibigan tungkol sa mga kaso ng panloloko sa turista sa ibang mga bansa ay nagbalik. Malinaw na ang kanyang ulo ay nahihilo pa, ngunit ang daloy ng pagdududa ay kakatwang gising. Sinubukan niyang huminga ng malalim at inulit. Nasaan ang telepono ko? Ang wallet ko? Ang backpack ko? Nasaan? Ang lalaki sa kabilang kama ay tumingin lang, pagkatapos ay umungol ng bahagya at bumalik sa pagkakahiga. Ang babae na minamasahe ang kanyang asawa ay lumingon at ngumiti ng maamo kay Callan, ngunit para kay Callan, ang ngiting iyon ay lalo lamang nagpadama sa kanya ng kawalan ng katiyakan. Ang kakaibang katahimikan na iyon ay mas nakakatakot kaysa sa anumang ingay. Makalipas ang ilang sandali, bumukas ang pinto, at isang batang nurse ang pumasok, malinis na puting uniforme. Maayos na nakatali ang buhok, bilog ang mukha, at may magiliw na mga mata. Tiningnan niya si Callan, ngumiti ng bahagya, at nagtanong ng isang bagay sa Tagalog. Napakabilis ng boses, napakalambot, ngunit ganap na hindi Ingles. "Ang telepono ko, nasaan?" Sinubukan ni Callan na magsalita ng dahan-dahan, malinaw na binibigkas ang bawat salita. Ang nurse ay tumangulang, ngumiti,
at inilagay ang kanyang kamay sa kanang balikat ni Callan na tila upang magbigay katiyakan pagkatapos ay umalis. Ang banayad na kilos na iyon ay dapat na nagpagaan ng kanyang loob, ngunit hindi ang mismong lambing na iyon ang nagpadama kay Callan ng mas maraming pagkalito at pag-aalala. Bakit sila napakabait ngunit walang ipinapaliwanag? Bakit lahat sila ay nakangiti? Bakit walang nagsasabi ng diretsyo? Nasaan ang mga gamit ko? Ang isang nasaktan na tao ay laging tumitingin sa kabutihan sa pamamagitan ng isang magnifying glass ng pagdududa. Ang gabi ay bumaba ng mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. Ang ospital sa Pilipinas ay hindi katulad ng ospital sa UK, kung saan ang gabi ay tahimik na maririnig mo ang orasan sa dingding. Dito, ang buhay ay patuloy na dumadaloy na parang isang pagod na pamilihan. Ang tunog ng tsinelas, tawagan, ang tunog ng plastic bag na kumakaluskos, ang mahinang ungol ng pasyente, ang tawa ng mga bata sa isang lugar sa pasilyo. Ngunit sa gitna ng ingay na iyon, isang bagay lang ang naramdaman ni Callan. Siya ay ganap na nag-iisa. Ang pisikal na sakit ay hindi nakakatakot tulad ng pakiramdam na hindi mo alam kung ano ang nangyayari sa paligid mo. Pagsapit ng hating gabi, habang sinubukan niyang umikot upang humanap ng mas komportableng posisyon, hindi sinasadyang tumingala siya at nakita ang isang bagay na nagpalamig sa kanyang dugo. Isang itim, bilog na kamera ang nakakabit sa dingding. Ang lens ay nakatutok diretso sa kama numero 2 kama niya. Malinaw, napakalapit na naramdaman niya na maaabot niya ito. Mabilis siyang tumingin sa iba pang kama. Wala sa kama numero 10, wala sa kama numero 11. Ang kama numero 13 ay walang laman ngunit wala ring kamera. Siya lamang ang may nakakabit na kamera. Isang matalas na alon ng pagdududa ang humiwa sa kanyang ulo. Bakit? Ano ang binabantayan nila? Ano ang gusto nila sa akin? O kaya, pinigil ako upang humingi ng pera? Habang mas iniisip niya ito, mas lumalakas ang tibok ng kanyang puso na parang isang tambol na tumutunog sa kanyang dibdib. Humiga siya doon, walang galaw. Ang kanyang katawan ay masakit, ngunit ang kanyang isip ay mas masakit pa. Ang silid ng ospital ay hindi na isang lugar ng paggaling. Para sa kanya, ito ay naging isang hindi nakikitang interrogation room kung saan ang bawat tingin, kahit na mabait, ay nagpapadama sa kanya ng pag-iingat. Ang gabing iyon ay kasing haba ng 1 taon at sa mismong gabing iyon, ang mga hindi kapani-paniwalang bagay ay nagsimulang mangyari unti-unti ng mga taong ganap na estranghero sa isang lumang ospital, isang lugar na tila walang pag-asa. Ngunit ito ay simula pa lamang. Ang tunay na sorpresa ay naghihintay sa kanya sa labas ng pasilyo sa isang maliit na plastic bag sa kamay ng isang hindi kilalang bata. Isang pagkabigla na hindi makakalimutan ni Callan sa buong buhay niya. Kinabukasan, nang ang sikat ng araw ay tumagos sa lumang kurtina, nagising si Callan pagkatapos ng isang gabi na puno ng pag-aalala. Ang kanyang ulo ay umuugong. Ang kanyang balikat ay masakit na parang may humihigpit, ngunit ang nagpatalon sa kanya ay hindi ang sakit kundi ang kawalan ng laman sa lugar kung saan inilagay niya ang kanyang kamay. Walang telepono, walang wallet, walang backpack, walang papel na nagpapatunay ng record ng medikal. Walang nagpaliwanag kung ano ang nangyari sa kanya o kung paano siya dinala doon. Pakiramdam niya ay hindi siya isang pasyente, kundi isang taong pinigil upang maghintay ng isang bagay. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid at isang lalaking nakasuot ng uniforme ng ospital ang pumasok, may dalang maliit na plastic bag. Inilapag niya ang bag sa mesa, tumango bilang pagbati at umalis. Agad na binuksan ni Callan ang bag. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Ang telepono ay nandoon, may charger. Ang resibo ng mga gamit ay nandoon, ngunit ang wallet ay wala. Sa sandaling iyon, tila nanigas ang kanyang dugo. Bigla siyang tumayo, ang kanyang likod ay sumakit ng walang babala. Sumigaw siya, "My wallet! My wallet is gone! Nasaan ang wallet ko? Nasaan ang pera ko?" Ang lalaki ay lumingon, kumunot ang noo, at nagsalita ng Tagalog na kasing bilis ng hangin, walang naintindihan, walang paliwanag. Inulit lang ang isang pangungusap na bahagyang narinig ni Callan na parang malungkot na tunog. Walang wallet, walang wallet. Ano ang ibig sabihin ng walang wallet? Nangangahulugan ito na
Nawawala ang lahat ng kanyang cash. Nangangahulugan ito na nawawala ang kanyang tanging ATM card. Nangangahulugan ito na nawawala ang lahat ng mahahalagang dokumento. Tumulo ang malamig na pawis sa likod ng kanyang leeg. Umalis siya sa silid, naglakad ng paika-ika sa mahabang pasilyo, tumatakbo habang nagtatanong sa sinumang makasalubong niya. Nasaan ang wallet ko? Nasaan ang wallet ko? Ngunit ang sagot ay mga ngiti lang, mga tango ng ulo na hindi nakakaintindi, mga kamay na nagtuturo sa hagdanan. Sa mata ni Kalan, ang bawat kilos ay lalong nagiging parang isang perpektong stage play. Isang malabong takot ang kumalat na parang usok. Halos desperado na siya nang may isang mahinang boses ang nagsalita sa likuran niya sa pautal-utal na Ingles. Lost something? Lumingon siya. Sa harap niya ay isang batang babae na mga 20 taong gulang, malambot na asul na damit, nakatali ang buhok, bilog ang mukha, ang kanyang mga mata ay nagniningning na tila kayang basahin ang lahat ng kanyang pag-aalala. Nagtanong ulit siya, "You lost your wallet?" Tumango si Kalan ng mabilis. Kumunot ang noo niya at nagtanong ng detalyado tungkol sa kulay ng wallet, ang halaga ng pera, ang card. Nagmamadali siyang sumagot. Nanginginig ang kamay na halos mahulog ang notebook. Sinabi niya ang 2 kakaibang salita na hindi makakalimutan ni Kalan. "Hanapin natin." Ganoon lang, maikli, walang pagyayabang, walang maraming pangako. Umalis siya. Makalipas ang 10 minuto, bumalik siya, ngunit hindi nag-iisa. Kasama niya ang isang matandang lalaki na nakasuot ng kupas na asul na damit, lumang tsinelas, isang tricycle driver na nakasuot ng baseball cap at isang taxi driver na nakatayo sa tabi ng isang luma, dilaw puting taxi sa labas ng ospital. Ang 3 Pilipino na ito ay tumingin kay Kalan, bahagyang yumuko ang ulo at sinabi ng tricycle driver ang isang bagay sa Tagalog. Ang kanyang boses ay tapat, ang kanyang mga mata ay tumingin ng diretso kay Kalan. Isinalin ng nurse. Tumulong sila na hanapin ang wallet. "Hanapin ang wallet ko?" Inulit ni Kalan, nanlalaki ang mata. Ngumiti siya. "Opo." Napatulala si Kalan. Hanapin ang wallet. Ang mga taong ito ay hindi niya kakilala. Walang humihingi ng pera, walang nagpapahiwatig ng bayad, walang nagvi-video upang ipagmalaki ang paggawa ng mabuti. Simple lang, isinakay siya nila sa sasakyan. Ang taxi ay umikot sa maliit na bayan, dumaan sa ilang kurbada, tumawid sa isang tulay sa ibabaw ng isang malinaw na sapa, at huminto sa isang pansamantalang pamilihan. Humampas ang hangin sa mga hilera ng mga tindahan ng sapatos, mga matatandang nagbebenta ng gulay, ang tunog ng kutsilyo at chopping board na tumutunog ng sabay-sabay mula sa isang panchiterya. Pinangunahan ng nurse ang daan, itinuro ang isang sulok ng pamilihan kung saan may isang lumang puno. Sa ilalim ng mga dahon ay isang batang babae na mga 9 na taong gulang payat, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning, may hawak na puting plastic bag. Yumuko siya at nagtanong ng isang bagay. Tumango ang bata. Pagkatapos ay inabot ang bag kay Kalan, binuksan niya ito. Ang kanyang puso ay tila huminto. Ito nga ang kanyang wallet. Sa loob, ang lahat ay buo, walang nawawalang pera, nandoon ang card. Ang notebook na nagtatala ng kanyang paglalakbay ay mayroon pa ring pamilyar na tupi. Kahit ang resibo sa bangko ay hindi gusot. Ngunit mayroon pang isang bagay. Isang maliit na papel na bulaklak ang nakatupi sa isang siwang ng wallet. Sinabi ng bata, si Nena, ang isang bagay sa Tagalog. Isanalinas, "Keep it important." She said, "Sorry for the flower for you." Napatigil si Kalan. Walang humingi ng pera, walang humingi ng pasasalamat, walang gumawa ng nilalaman, walang nagpakitang tao. Isang mahirap na bata sa gitna ng isang mahirap na pamilihan ang nagtago ng wallet ng isang dayuhan sa loob ng ilang araw at gumawa pa ng isang papel na bulaklak upang humingi ng paumanhin dahil matagal siyang naghintay. Hindi siya makapaniwala. Ang kanyang mga luha ay tumulo sa unang pagkakataon sa paglalakbay, hindi dahil sa sakit sa balikat kundi dahil sa isang kabutihan na napakasimple na hindi kapani-paniwala. Pabalik. Ang matandang lalaki ay nagbigay sa kanya ng isang bag ng mainit na tinapay. Ang tricycle driver ay nag-alok sa kanya ng bote ng tubig. Ang nurse ay ngumiti at kumindat.
Welcome na welcome ka. Tumango si Kalan, ang kanyang lalamunan ay naninikip. Ang kanyang kamay ay nanginginig, mahigpit na nakahawak sa wallet, hindi lamang bilang paghawak sa kanyang ari-arian, kundi bilang paghawak sa isang piraso ng pananampalataya na inakala niyang nawala sa London. Ngunit ang pinakakakaibang bagay ay walang sinuman sa kanila ang humingi ng piso sa kanya. Walang pagnanais, walang naghihintay na tingin, walang salita ng tip, wala. Tumulong lang sila at umalis, natural na parang paghinga, kasinggaan ng pag-inom ng tubig. Para sa kanila, ang pagtulong sa isang tao ay hindi kailangang kilalanin, hindi kailangang ipahayag ng malakas. Ngunit para kay Kalan, ito ay parang kidlat na tumama sa pader ng pagdududa na itinayo niya sa loob ng maraming taon. Isang unang pagtama, magaan lang, ngunit sapat upang magsimulang magkaroon ng maliit na bitak ang kanyang puso. At ang mismong bitak na iyon ang magbubukas ng daan para sa serye ng mga bagay na mas makakapagpabigla pa sa kanya. Noong hapong iyon, nang lumubog ang araw sa likod ng mabababang bubong ng bayan sa bundok, si Kalan ay nakaupo ng malungkot sa isang batong upuan sa labas ng ospital. Ang isang kamay niya ay nakahawak sa wallet na kakahanap lang na tila natatakot itong mawala ulit. Ang isa pa niyang kamay ay nakayakap sa kanyang kaliwang balikat na nakasabit sa sling. Ang sakit ay hindi na kasing grabe noong una siyang nagising, ngunit ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ay nananatiling matindi, parang hamog na kumakapit sa kanyang dibdib. Kailangan niyang tawagan ang kanyang bangko sa UK upang i-lock ang card at i-verify ang mga transaksyon, ngunit ang kanyang telepono, ang lumang motor na binili niya pansamantala para sa vlog, ay hindi makakonekta sa internasyonal na network. Ang wifi ng ospital ay minsan mayroon, minsan wala, at ang banking app ay patuloy na umiikot at nagpapaalala ng error. Sinubukan niya ng ilang beses, tumulo ang pawis, at ang pag-aalala ay tumaas na parang undercurrent. Pagkatapos, napabuntong hininga siya, yumuko ang ulo, na tila ang bawat pananampalataya na sumibol pagkatapos ng insidente ng wallet ay malapit ng mamatay. Sa sandaling iyon, may tunog ng bisikleta na huminto. Isang boses ng kabataan ang nagsalita sa medyo disenteng Ingles. "Are you okay? Do you need anything?" Tumingala si Kalan. Sa harap niya ay isang binata na mga dilabang taong gulang, nakasuot ng jacket na puno ng alikabok, maliit na backpack sa likod, magulo ang buhok dahil sa hangin, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning at tapat na halos mahirap pagdudahan. Isang simpleng mukha ng Pilipino. Nakita niya ang telepono ni Kalan na nakabukas sa banking app. Nakita niya ang pagkalito at agad na nahulaan ang problema. "You need internet? International call?" Si Kalan ay nahihiya. "My phone cannot connect. My bank. It's important." Walang pag-aatubili, inabot agad niya ang sarili niyang telepono. "It's 4G, kuya. Use it." Isang simpleng kilos, ngunit para kay Kalan, isang taong laging nag-iingat ito ay parang sampal sa kanyang matagal ng pagdududa. Sino ang magbibigay ng kanilang telepono sa isang estranghero? Sa anumang bansa, ito ay isang bihirang kilos, lalo na sa isang turista. Nag-alinlangan siya. "No, it's too long. I will pay for it." Tumawa ang binata, ang ngiti na eksaktong katulad ng mga ngiti na nakita niya sa buong paglalakbay, napakalinis na hindi niya ito maiuugnay sa anumang intensyon. Sige na. At kaya, kinuha ni Kalan ang telepono at nanginginig na tinawagan ang numero ng bangko. Tumagal ng mahigit 15 minuto upang i-verify ang pagkakakilanlan, kumpirmahin ang mga transaksyon, i-lock ang card at humiling ng kapalit. Sa loob ng buong 15 minuto na iyon, ang binata ay nakatayo sa tabi niya, hindi nagmamadali, hindi nagpapakita ng inis, hindi tumitingin sa relo, hindi nagtatanong kung gaano katagal pa. Nang matapos ang tawag, sinabi lang niya, "Okay?" Tumango si Kalan. Ngayon lang niya naisip na magtanong, "The 4G, how much is the bill?" Ikinaway niya ang kanyang kamay. Wala na iyon. Hindi na kailangan. Ang maikling pangungusap na Tagalog na iyon ang nagpadama kay Kalan ng paninikip sa lalamunan. Isang mahirap na estudyante na sumasakay sa isang lumang bisikleta, nakatira sa isang bayan sa bundok, ay handang magpahiram ng kanyang telepono para sa isang internasyonal na tawag na nagkakahalaga ng daan-daang piso. Walang pag-aalinlangan,
walang kondisyon, tanging dahil gusto niyang tumulong. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Tiningnan niya ng mabuti si Callan, nakita ang kanyang pagod na tindig, ang kanyang gusot na damit, ang kanyang braso na nakasabit sa sling, ang kanyang mukha na nagpapakita ng pagiging lost ng isang taong kalalabas lang sa isang malaking trauma. Nag-alinlangan siya ng bahagya. Pagkatapos ay nagsalita sa Ingles na hindi perpekto ngunit napakatapat na hindi ito maaaring maliitin. If you stay here longer, you can stay at my home. My house is near. Mom cooks very good. No money to stay if you need. Napatigil si Callan. Stay at your home? But why? Ngumiti siya nang maamo ang tunay na ngiti ng Pilipino. Because you are alone. And when people are alone, we help. Ang pangungusap na iyon ay kasing gaan ng paghinga ngunit tumama sa puso ni Callan ng kasing lakas ng kulog. Nag-aalangan siya. Ang kanyang mga mata ay lumuluha. No charge. Nagkibit-balikat siya. Need help first. Ang simpleng pangungusap na iyon ay parang susi na dahan-dahang umikot sa siwang ng pinto na matagal nang nakasara sa puso ni Callan. Sa isa pang pagkakataon, ang kabutihan ng mga Pilipino ay nagpabigla sa kanya hindi dahil ito ay dakila kundi dahil ito ay totoo. Walang pagkukunwari, walang pagpapakita, walang komplikasyon. Ito ay kasing simple ng isang mainit na plato ng kanin, kasing banayad ng hangin sa hapon sa burol, ngunit sapat na malakas upang sirain ang pader ng pag-iingat na itinayo niya sa loob ng maraming taon. Noong gabing iyon, pabalik sa silid ng ospital, humiga si Callan at tiningnan ang kisame. Nagsimulang bumalik ang mga tanong. Bakit nila ako tinutulungan? Bakit napakaraming mabubuting tao? O ito ba ay isang mas malaking palabas? Ang isang taong minsang ipinagtaksil kahit na nakakita ng kabutihan sa harap ng kanyang mga mata ay hindi pa rin naglakas loob na lubos na magtiwala. Ngunit sa kanyang puso, sa gitna ng libu-libong tanong, may isang napakaliit, napakanipis, ngunit mainit na damdamin. Isang maliit na liwanag na kumikislap na parang firefly sa gubat. Hindi niya ito tinawag na pananampalataya, ngunit ito ay lumalaki, unti-unting pumapasok sa bawat hininga. At hindi alam ni Callan na ang liwanag na iyon ay malapit ng sumiklab nang makilala niya ang matandang babae na nagpuyat sa buong gabi upang maghintay sa mga estranghero na nangangailangan ng mainit na tubig. Isang pangaakit na pagkabigla maganda, ngunit tumatagos hanggang sa buto. Noong gabing iyon, hindi makatulog si Callan. Ang sakit sa kanyang kaliwang balikat ay humupa na, ngunit ang kanyang isip ay parang may naghahalo ng kumukulong tubig. Napakabilis ng lahat, napakaiba sa anumang karanasan na nagkaroon siya. Isang bata ang nagbalik ng wallet, isang estudyante ang nagpahiram ng telepono, at inanyayahan pa siyang manatili sa bahay. Isang matandang lalaki, isang tricycle driver, lahat ay mabait nang walang hinihingi. Masyadong mabuti, masyadong kakaiba, masyadong mahirap paniwalaan. Tiningnan niya ang kisame, isang mahabang bitak ang tumatakbo na parang nakapirming ugat sa lumang plaster. Ang ceiling fan ay dahan-dahang umiikot, ang malamlam na ilaw ay nagbuhos ng manipis na dilaw na layer sa buong silid ng ospital. Ang ingay ng TV mula sa katabing silid ay naririnig pa rin ngunit hindi na nakakainis sa kanya. Sa kakaibang bansang ito, ang mga tunog na iyon ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na may kasama siya. Ngunit uhaw, isang matinding uhaw ang tumaas mula sa kanyang lalamunan. Sinubukan ni Callan na tumayo, ang kanyang kanang braso ay sumandal sa gilid ng kama upang panatilihing balanse. Ang kanyang kaliwang braso ay nakasabit pa rin sa sling, kaya ang bawat hakbang ay kailangang maging maingat. Lumabas siya sa pasilyo. Ang pasilyo ng ospital sa Pilipinas sa gabi ay hindi katulad ng ospital sa UK na tahimik na parang lawa. Dito, buhay ito, ngunit hindi maingay. Ang tunog ng hangin mula sa mga bintana ay humihip. Ang tunog ng lumang kortina na dahan-dahang gumagalaw. Ang amoy ng disinfectant ay humalo sa amoy panahon ng matatandang pader. Sa malayo, may tunog ng bata na gumagalaw. Ang espasyong iyon, isang uri ng katahimikan sa Asya, ay nagpagaan sa kalungkutan ng kanyang puso. Nakaplano siyang bumaba sa ground floor upang humanap ng inuming tubig nang may isang mahinang dilaw na ilaw ang tumama mula sa hagdanan na nagpatigil sa kanya. Doon, sa paanan ng hagdanan, ay isang larawan na hindi makakalimutan ni Callan.
Isang matandang babae, bahagyang nakayuko, may kulay abong buhok, isang kupas na kulay abong jacket dahil sa taon, at baluktot na tsinelas. Nakaupo siya sa isang mababang upuan na plastik. Sa harap niya ay isang lumang electric kettle at isang plastik na tasa na maayos na nakalagay. Hindi siya natutulog, hindi yumuko ang ulo, hindi nagmamadali. Nakaupo lang siya doon, payapa, tahimik, na tila may binabantayan. Dahan-dahang lumapit si Kalan. Tumingala ang matandang babae at tiningnan siya, walang pagtataka, walang pagkagulat. Ngumiti lang siya, isang ngiti na kasing amo ng lupa, at nagsalita ng isang bagay sa Tagalog. Ang kanyang boses ay kasing gaan ng hangin. Hindi naintindihan ni Kalan, ngunit nakita niya ang matandang babae na nagbuhos ng tubig sa plastik na tasa at inabot ito sa kanya. Sa pamamagitan ng mga kamay na nanginginig ng bahagya dahil sa edad, ngunit ang bawat galaw ay napakatiyak na tila ginagawa niya ito sa loob ng ilang dekada. Ang mainit na tubig ay naglalabas ng singaw sa kanyang mga kamay. Nakabulong lang siya, "Thank you. Salamat, salamat." Umiling ang matandang babae, ngumiti, pagkatapos ay itinuro ang kanyang leeg at pagkatapos ay ang tasa ng tubig na tila sinasabi, "Inumin mo para gumaan ang pakiramdam." Uminom si Kalan. Ang mainit na tubig ay dumaloy sa kanyang lalamunan, nagpainit sa kanyang tiyan at kumalat sa kanyang magkabilang balikat, parang isang alon ng init na nagpadama sa kanyang mga mata ng kirot. Hindi dahil sa mainit na tubig kundi dahil sa kabutihan ng tao. Lumunok siya, pagkatapos ay sinubukan niyang magtanong, kahit alam niyang baka hindi siya maintindihan. "Bakit ka nakaupo rito? Why are you here at night?" Hindi siya umasa, ngunit naintindihan niya. Tumango siya ng bahagya, itinuro ang kettle at pagkatapos ay gumawa ng senyas sa paligid ng pasilyo. Sa wakas, nagsalita siya sa Tagalog, dahan-dahan, at malinaw na narinig ni Kalan ang mainit na hininga ng pangungusap. "Hinihintay ko ang mga naghihirap na kailangan ng mainit na tubig." Walang umarkila sa kanya, walang humiling sa kanya, walang nagbayad sa kanya. Umupo lang siya doon, mula alas 8 ng gabi hanggang alas 2 o alas 3 ng umaga, naghihintay lang sa mga estranghero na magising na may sakit at nangangailangan ng mainit na tubig. Isang maliit na bagay na halos walang pumapansin, ngunit sapat na malaki upang magpadama sa isang tao ng paninikip sa lalamunan. Tiningnan ni Kalan ang mga kamay ng matandang babae payat. Sinunog ng araw, ang mga age spots ay lumabas na parang mga lumang kuwento. Nagtanong siya ng mahina, "Gaano na katagal mong ginagawa ito, Lola?" Nag-isip ang matandang babae ng bahagya. Pagkatapos ay itinaas ang 4 na daliri. 4 na taon, 4 na buwan, 4 na panahon. Hindi siya sigurado, ngunit gaano man katagal, masyadong matagal para sa isang matandang puso. Ngumiti lang siya, pagkatapos ay itinuro ang kaliwang braso ni Kalan. "Inumin mo para makatulog ka ng mahimbing." Tumawa si Kalan, isang tawa na may hikbi na tumama sa kaibuturan ng kanyang puso. Isang lalaki na nabuhay ng nagtatanggol sa buong buhay niya, isang nagdududa sa bawat kabutihan, ngayon ay inaalagaan ng isang estranghero na matandang babae na parang pamilya, walang kondisyon, walang dahilan, walang inaasahang kapalit. Dahil lang sa minsang naging pasyente siya, minsang nauhaw, minsang nasaktan, minsang nalulungkot, at ayaw niyang may iba pa ang makaranas ng ganoong pakiramdam. Kinabukasan, nang magising siya, nakita ni Kalan sa harap ng kanyang kama ang isang maliit na piraso ng papel, tiyak na hindi mula sa nurse. Sulat kamay, ang mga letra ay baluktot at luma. "Malamig ang gabi, ilagay mo rito ang tubig, huwag mong hayaang lumamig." Walang pangalan, walang pagbati, walang nag-angkin. Isang simpleng piraso ng papel na parang panyo na iniwan ng isang ina sa tabi ng kama ng kanyang anak. Kinuha niya ang papel, nanginginig ang kamay. Ang pakiramdam ng paninikip sa lalamunan ay bumaha na parang alon. Kung ang kabutihan ng tao ay may hugis, tiyak na ito ay isang lumang electric kettle na laging kumukulo, nakalaan lamang para sa sinumang nangangailangan ng kaunting init. Noong hapon na iyon, nang lumabas siya sa bakuran ng ospital upang lumanghap ng hangin, nakita ni Kalan ang isang bata na mga 7 taong gulang na tumakbo-kalbo, may hawak na plastik na bote ng tubig, may pulang armband na may burda ng junior volunteer sa balikat ng kanyang damit.
Huminto ang bata sa harap ng isang pagod na matandang lalaki. Inalalayan siya, binigyan siya ng bote ng tubig at pinunasan ang pawis sa noo nito gamit ang isang maliit na tela. Walang nagutos, walang tumawag, walang nag-set up ng eksena, isang simpleng batang Pilipino na natutong maging mabait mula pa pagkabata. Tumayo si Callan doon, ang kanyang puso ay dahan-dahang tumibok. Isang batang babae ang nagbalik ng wallet, isang estudyante ang nagpahiram ng 4G, isang matandang babae ang nagpuyat para sa mainit na tubig, at ngayon, isang bata ang tumutulong sa matatanda. Bawat tao ay may kaunting kontribusyon, bawat kilos ay may kaunting epekto, parang maliliit na patak ng tubig, ngunit ang patuloy na pagbaba ay nagiging batis. Ang kabutihan ng Pilipino ay dahan-dahang tumatagos sa bawat siwang ng pader ng pagtatanggol sa kanya. At ngayon, malapit na ang climax, ang bagay na lubos na magpapabagsak kay Callan, ang kwento tungkol sa isang mahirap na magsasaka na nagtago ng kanyang backpack sa loob ng maraming araw, at si Dr. Reyes, ang lalaking nagpinta ng bagong kahulugan ng sangkatauhan para sa kanya. Ngunit bago pa niya maabot ang emosyonal na climax na iyon, kailangan pang maranasan ni Callan ang isa pang pagkabiglaang pagbabago na nagpadama sa kanya na hindi na niya alam kung dapat pa siyang magduda o lubos na magtiwala. Noong tanghali na iyon, ang sikat ng araw ay tumama sa kama ng ospital na nagpakunot ng noo kay Callan. Ang sakit sa kanyang balikat ay humupa na, ngunit sa kanyang puso ay lumitaw ang isang pag-aalala, ang backpack. Ang luma, kulay abong backpack kung saan nakatago ang ilan sa pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay, damit, notebook ng paglalakbay, ang tanging larawan ng kanyang ina. Sa mga nakaraang araw, hindi siya nagtanong dahil masyado siyang nabigla sa aksidente. Ang pagkawala at pagkakabalik ng wallet, ang matandang babae na may mainit na tubig, at ang mabait na estudyante. Ngunit ngayon na mas kalmado na ang kanyang isip, ang tanong na iyon ay biglang lumitaw na parang katok sa pinto. Nasaan ang backpack ko? Hiniling niya sa batang nurse, ang babae na tumulong sa kanya, na hanapin ang wallet na isalin ang tanong sa lahat ng tao sa ospital. Pagkatapos niyang marinig, tumango siya, kinuha ang kanyang telepono, at tumawag sa isang tao. Isang tawag, dalawang tawag, tatlong tawag. Ang sagot ay nag-aatubili, parang may nakakita, baka may nagtago. Sandali lang, sa ika-4 na tawag, bigla siyang nanlaki ang mata. May nakakita ng backpack mo, at nandoon pa rin. Halos hindi makapaniwala si Callan sa kanyang narinig. Nandoon pa rin? Pagkatapos ng maraming araw, tumango siya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang siya mismo ang nakahanap nito. Sabi ng isang magsasaka, nakita niya ang backpack na nahulog sa gilid ng kalsada. Dinala niya ito sa bahay upang itago, ngunit tuwing hapon, inilalagay niya ito sa parehong lugar upang kung may babalik, makikita nila ito. Mabilis na tumibok ang puso ni Callan, napakalakas na kinailangan niyang hawakan ang kanyang dibdib. Hindi pa niya narinig ang kuwentong ito sa London, at malamang na bihirang mangyari ito sa anumang bansa na napuntahan niya. Isang mahirap na tao ang nagtago ng nahulog na gamit, hindi ibinenta, hindi binuksan, hindi kumuha ng anuman, at binabantayan pa ito tuwing hapon, parang nagbabantay ng isang mahalagang bagay para sa isang estranghero. Nakabulong lang siya. He kept it for days? Ngumiti ang nurse, isang ngiti na napaka-Pilipino. Tama. Sabi niya, mukhang mahalaga ang backpack, hindi dapat mawala. Noong hapong iyon, dinala ng isang kaibigan ng nurse si Callan pabalik sa lugar ng aksidente. Ito ay isang liku-likong kalsada, sa kaliwa ay bangin, sa kanan ay luntiang damuhan. Ang hangin ay humihip sa bawat dahon, ang mahabang damo ay gumagalaw na parang kumakaway. Sa sandaling huminto ang motorsiklo sa kurbada, nanikip ang puso ni Callan. Parang bumalik siya sa lumang labanan, kung saan siya natumba ang kanyang katawan at pananampalataya ay parehong nabali. Sa gitna ng golden sunset, nakita niya ang isang maliit na figura na nakaupo sa isang bato sa gilid ng kalsada. Isang matandang lalaki, kupas na asul, na damit, luma, kayumangging pantalon at lumang tsinelas na gawa sa goma na may markang organ pipe. Ang kanyang mga mata ay malabo ngunit nagniningning ng isang kakaibang, maamo na liwanag. Sa tabi niya ay isang kulay abo, maalikabok na backpack. Ang kanyang backpack. Bumaba siya, ang kanyang puso ay tumibok ng malakas,
Ang kanyang hininga ay nanikip sa lalamunan. Tumingala ang matandang lalaki, hindi nagtanong kung sino siya. Hindi humingi ng ID, walang pagdududa, walang pag-iingat, itinuro lang ang backpack. Iyo ba? Isang simpleng pangungusap sa Tagalog, ngunit ang mga salitang iyon ay tila tumagos sa dibdib ni Kalan. Tumango siya. Opo, akin po. Ginawa ng matandang lalaki ang lahat ng kanyang makakaya upang itulak ang backpack patungo sa kanya, dahan-dahan na parang nagtutulak ng isang regalo. Walang maraming salita, walang mahabang paliwanag. Hindi nagtanong kung may regalo ba siya bilang pasasalamat. Bumuntong hininga lang siya, kumindat, tinitingnan ang araw na lumulubog sa likod ng bundok. Binuksan ni Kalan ang backpack, nanginginig ang kamay na nagpatunog sa zipper. Sa loob, ang lahat ay buo. Mga damit, journal, sipilyo, mosquito repellent. Ang larawan ng kanyang ina, ang pinakamahalagang larawan, ang lahat ay nandoon. Walang nawawala, hindi binalasa, hindi ginulo. Mayroon lang dagdag na isang maliit na piraso ng papel sa isang side pocket. Binuksan niya ito at nabasa ang ilang scribbled na salita sa lapis. Ito ay iningatan ko. Kung may mali, humihingi ako ng tawad. Nilagdaan, Mang Ben. Si Kalan ay humikbi, isang mahina ngunit masakit na tunog na parang hiwa ng kutsilyo. Isang mahirap na magsasaka, ang kanyang damit ay kupas dahil sa araw, ang kanyang tsinelas ay may markang organ pipe, ang nagsulat ng paumanhin nang magtago siya ng gamit ng isang estranghero, humihingi ng paumanhin sa paggawa ng kabutihan. Mayroon pa bang lugar sa mundo na katulad nito? Umupo siya sa tabi ni Mang Ben. Masakit ang kanyang kaliwang balikat, ngunit mas masakit ang kanyang puso. Iningatan mo po ang backpack na ito sa loob ng ilang araw? Hindi lubos na naintindihan ni Mang Ben, ngunit nahulaan niya. Tumango siya. Oo. Nakita ko ang isang taong bumagsak sa motor. Ang backpack na ito ay hindi mukhang basura, kaya dinala ko ito. Tuwing hapon, inilalabas ko ito rito upang makita ito ng tao kung babalik sila. Sayang. Ang kanyang boses ay dahan-dahang dumaloy, parang maliit na sapa sa bukid. Kinagat ni Kalan ang kanyang labi, tumitingin sa malayo, hindi naglakas loob na kumurap, natatakot na ang mga luha ay mahulog at magkamali ng intindi ang matandang lalaki. Nagtanong siya ng mahina, bakit hindi mo po dinala sa loob ng bahay? Ngumiti ulit siya, isang simpleng ngiti na tipikal ng Pilipino. Dinala ko, pero inilabas ko ulit kasi baka bumalik siya sa hapon. Sayang naman. Isang pangungusap na parang leksyon sa buhay. Kinapa ni Mang Ben ang kanyang bulsa at kumuha ng isang maliit na plastic bag. May tinapay ako at tubig. Baka gutom ka. Tumawa si Kalan, isang tawa na may hikbi, na kinailangan niyang yumuko ang mukha upang itago ang kanyang mga luha. Sa London, pinagsamantalahan siya. Sa Europa, nawalan siya ng mga gamit at walang nag-abala. Ngunit sa bulubundukin ng Pilipinas, isang mas mahirap, mas simple at mas kakaunti ang may kakayahang lugar, binigyan siya ng mga tao ng kabutihan na hindi pa niya nakita sa mayayaman na lugar. Isang mahirap, matapat na magsasaka ang nagtago ng kanyang backpack sa loob ng maraming araw, walang kinuha, walang hiningi, walang tinanong, alam lang na kung walang magtatago, mawawala ang gamit at malulungkot ang tao. Ang mga simpleng salitang Pilipino na iyon ay halos lubos na sumira sa pader ng pagtatanggol ni Kalan. Niyakap niya ang backpack sa kanyang dibdib sa unang pagkakataon, hindi bilang pagyakap sa isang ari-arian kundi bilang pagyakap sa isang simbolo ng kabutihan ng Pilipino. Isang backpack na minsang naglalaman ng mga damit, ngayon ay naglalaman ng isang bagong puso na hinilom. Ngunit hindi pa niya alam, ang pinakamalaking surprise na may kapangyarihang itapon, ang lahat ng natitirang pagdududa ay nasa harapan pa. Ang susunod na lalabas ay ganap na magbabago sa pananaw ni Kalan tungkol sa Pilipinas. Ito ay si Dr. Reyes, ang lalaking may mga mata na nakakakita sa kaibuturan at may pusong mas mainit kaysa sa kapeng barako na may gatas at yelo. Noong hapong iyon, ang sikat ng araw ay tumagos sa bintana ng silid ng ospital na nag-iiwan ng manipis na gintong layer sa kama, numero 2,000. Si Kalan ay nagliligpit ng ilang maliliit na gamit, ang wallet na naibalik, ang backpack na muling nakasama, at ilang painkillers. May isang napakagaan na katok sa pinto. Isang katok na hindi nagmamadali, hindi malakas, parang tawag ng isang pamilyar na tao na matagal nang naghihintay. Tumingala si Kalan.
Isang lalaki ang nakatayo sa pinto. Walang puting lab coat, walang face mask, walang stethoscope sa leeg, nakasuot lang ng simpleng puting button-down shirt at hockey pants. May hawak siyang maliit na paper bag at isang tasa ng iced coffee. Payat ang kanyang tindig ngunit matatag. Ang kanyang buhok ay salt and pepper at maayos na gupit. Ang kanyang mga mata ay malalim ngunit maamo ang uri ng mga mata na makakakita sa sakit at takot ng kausap nang hindi nagtatanong ng marami. Ngumiti siya. Magandang hapon, Callan. Napatigil si Callan sa loob ng ilang segundo. Ito ang unang tao sa ospital na nagsalita ng matatas na Ingles sa kanya. Kayo po ba ang doktor? Tumango ng bahagya ang lalaki. Ako si Dr. Reyes. Ako ang nag-operasyon sa balikat mo noong naaksidente ka. Ang kanyang boses ay kalmado, dahan-dahan ang bawat salita na bumababa na parang mahinang tunog ng tubig. Lumunok si Callan. Sa kanyang puso, may isang magkahalong damdamin, paggalang, pagkahiya at isang kaunting pasasalamat na hindi pa niya masabi. Pumasok si Dr. Reyes, tiningnan ang balikat ni Callan. Ang sakit mo, nabawasan na, hindi ba? Opo, marami. Salamat, Doktor. Ngumiti siya. Inabot ang tasa ng kapeng barako na may gatas at yelo sa harap niya. Kaya mo bang maglakad? May karinderya sa kabilang kalsada. Tara, doon tayo umupo at mag-usap para mas komportable. Nagulat si Callan. Isang doktor ang nag-aanyaya sa isang pasyente na magkape, hindi usapang medikal, hindi may hawak na medikal na record, hindi nagpapakita ng malamig na saloobin ng Western doctor na nakilala niya. Isang simpleng imbitasyon na parang nag-aanyaya ng isang kaibigan at tumango si Callan nang walang pag-aalinlangan. Makalipas ang 5 minuto, magkasama silang lumabas sa tarangkahan ng ospital. Ang kaliwang braso ni Callan ay nakasabit pa rin sa isang bagong sling at ang kanyang kanang kamay ay may hawak na iced coffee. Ang lamig ay tumagos sa kanyang balat na parang kaaliwan. Ang karinderya sa kabilang kalsada ay isang simpleng kiosk, mababang pulang plastic na mesa, maliliit na folding chairs. Ang kape ay nakalagay sa ibabaw ng condensed milk. Ang hangin ay nagdala ng amoy ng usok ng kusina mula sa katabing panchiterya. Isang simpleng eksena, walang espesyal, ngunit kakatuwang maganda sa mata ng isang taong kalalabas lang sa isang pagbagsak. Inilagay ni Dr. Reyes ang kapeng barako na may gatas at yelo sa mesa, itinuro ito. Tikman mo. Hindi kami nagtitimpla ng mahinang kape rito. Uminom si Callan malapot, matamis, at malakas, na parang ibinubuhos ang buong lupain sa tasa. Tumawa siya. Ito, talagang malakas. Inilagay ni Dr. Reyes ang kanyang siko sa mesa, ang kanyang mga mata ay kumindat ng bahagya na puno ng pagpapatawa. Oo, Pilipinas, lahat ay malakas, pati na ang puso ng tao. Isang biro, ngunit nagpainit sa dibdib ni Callan. Nang ilabas ni Callan ang kanyang wallet upang bayaran ang kape, agad na pinigilan ni Dr. Reyes ang kanyang kamay. Hindi na kailangan. Libre ko iyan. Ngunit, marami na kayong ginawa, sabi ni Callan. Ngumiti ng bahagya si Dr. Reyes. Ang operasyon ay trabaho, ang isang tasa ng kape ay pagiging tao. Libre ko iyan. Si Callan ay naguguluhan. Hindi siya sanay sa walang kondisyong kabutihan. Sa UK, ang kabutihan ay madalas nakatumbas ng pera. Sa ibang mga lugar, ang kabutihan ay minsan may kasamang intensyon. Ngunit dito, ito ay natural na parang paghinga. Nang tumayo sila upang bumalik sa ospital, huminto si Dr. Reyes at binuksan ang paper bag na dala niya. Sa loob ay isang bagong black medical shoulder sling, ang uri na hindi pa nagamit ni Callan. Ang luma mong sling ay masyadong pansamantala. Mas maganda ito. Kunin mo. Nagulat si Callan. Gaano po ang babayaran ko? Itinaas ni Dr. Reyes ang kanyang kilay, umiling ng malakas. Hindi. Pinadala ito ng isang kaibigan sa lungsod. Walang bayad. Huwag kang tumanggi. Ang kanyang boses ay seryoso, ngunit mainit pa rin. Nagpatigil ito kay Callan, parang isang estudyanteng pinagsabihan ng kanyang guro. Habang nag-aatubili pa si Callan, inabot ni Dr. Reyes ang isa pang maliit na bagay, isang nilabhan, nakatuping luma na sintas ng sapatos, nakalagay sa isang plastic bag. Nanlaki ang mata ni Callan. Ito. Paano mo na itago ito? Tiningnan siya ni Doktor.
Reyes nang matagal tiningnan ang mga madilim na sulok na tinatago ng lahat. Ginagamit mo ang sintas ng sapatos na ito upang ikabit ang iyong braso pagkatapos ng aksidente. Masakit na, ngunit ginawa mo pa rin ito ng mag-isa. Hindi ka nagreklamo sa sinuman, hindi humingi ng tulong. Bumuntong hininga siya. Itinago ko ito dahil ipinapahayag nito ang isang bagay na hindi mo pa nasasabi. Nanikip ang lalamunan ni Kalan. Anong bagay? Na masyado siyang matagal na buhay sa pagtatanggol, na ginawa niya ang lahat ng mag-isa mula sa pagtitiis hanggang sa pagsuot ng baluti. Hindi siya naniwala. Yumuko siya, namumula ang kanyang ilong. Ang kanyang puso ay tila pinisil ng mahina, masakit na parang gumagapang. Nagpatuloy si Dr. Reyes. Dito, hindi ka nakakaabala. Binibigyan mo lang kami ng pagkakataong tulungan ang isang taong nangangailangan. At minsan, nabubuhay ang mga tao upang maramdaman na may silbi pa rin sila. Ang pangungusap na iyon ay parang isang alon ng hangin na sumira sa buong baluti ng pagdududa sa puso ni Kalan. Si Dr. Reyes, ang taong minsan niyang pinagdudahan, ay naging taong mas nakakaintindi sa kanya kaysa sa sarili niya. Nang makarating sila sa tarangkahan ng ospital, biglang nagsalita si Dr. Reyes. At mayroon pa akong isang bagay. Itinuro niya ang sulok ng dingding ng silid ng ospital kung saan nakalagay ang kamera na labis na kinatakutan ni Kalan na gabi-gabi ay nakaharap siya sa dingding. Alam kong nakita mo iyan. Nagulat si Kalan, lumunok ng mahina, kaya para bantayan ako iyan? Tumawa ng bahagya si Dr. Reyes, isang maamong tawa na may bahid ng kalungkutan. Hindi para bantayan ka, kundi para protektahan ka. Protektahan ako? Tama. Noong nakaraang linggo, may isang pasyente na ninakawan ng telepono. Mula noon, naglagay kami ng kamera upang bantayan kung sino ang pumapasok at lumalabas sa silid mo. Dahil dayuhan ka, natatakot kaming magkaroon ka pa ng karagdagang problema. Napatigil si Kalan na parang may kuryenteng tumakbo sa kanyang gulugod. Ang bagay na pinakakinakatakutan niya ay ang bagay na sinubukan ng mga Pilipino na iwasan sa kanya. Ang bagay na inakala niya na isang conspiracy upang manmanan siya ay naging isang kalasag. Ang mga estranghero ay tahimik na nagbigay ng proteksiyon para sa kanya. Isang alon ng emosyon ang tumaas. Hindi na niya kaya. Umiyak siya. Hindi ang uri ng hikbi, kundi ang uri ng pag-iyak kapag ang isang taong pagod na matagal nang nag-iisa, ay biglang niyakap ng purong kabutihan. Inilagay ni Dr. Reyes ang kanyang kamay sa balikat niya walang sinabi. Tahimik ngunit hindi malamig. Payapa ngunit puno ng pagiging tao. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Kalan ang isang bagay. Hindi lamang niligtas ng Pilipinas ang kanyang buhay, kundi pinagaling din siya ng Pilipinas. Hindi niya alam na pagkatapos ng eksenang ito, ang paglalakbay ng paggaling na iyon ay kakalat pa sa buong mundo. Isang video, isang kwento, milyon-milyong manonood, at isang tahimik na bansang Inglaterra ang nakikinig sa kabutihan ng Pilipino. Ngunit bago pa niya marating iyon, kailangan munang harapin ni Kalan ang sarili niya sa kanyang takot, sa kanyang pagdududa, at sa bagong pananampalataya na muling isinilang. Noong gabing iyon, pagkatapos bumalik mula sa karinderya kasama si Dr. Reyes, matagal na nakaupo si Kalan sa kama numero 12. Ang dilaw na ilaw sa silid ng ospital ay nagbuhos ng isang banayad na halo sa dingding na may batik na lumikha ng isang mahabang anino niya. Isang payat na anino, tahimik, ngunit sa loob ay isang agos ng emosyon ang umaalpas. Sa harap niya ay ang lumang backpack. Sa kaliwa ay ang sintas ng sapatos na nalabhan. Sa kanan ay ang tasa ng mainit na tubig na iniwan ng matandang babae kagabi. Ang mga maliliit na bagay na iyon napaka-ordinaryo na madaling makalimutan ngayon ay parang pinakamalinaw na buhay na patunay ng isang bagay na inakala ni Kalan na naglaho na sa mundo, ang walang kondisyong kabutihan. Huminga siya ng malalim. Masakit pa rin ang kanyang balikat, ngunit ang kanyang puso ay kakatwang mainit. Binuksan niya ang backpack, kinuha ang journal, isang lumang notebook, malambot ang takip, ang gilid ng papel ay gusot dahil sa halumigmig at alikabok ng kalsada. Inilagay niya ito sa kanyang hita, binuksan ang unang pahina. Sa pamamagitan ng kanyang kaliwang kamay, ang braso ay nanginginig pa rin dahil sa sugat nagsimula siyang magsulat.
Ang kanyang sulat kamay ay baluktot, nakahilig sa kaliwa at kanan, eksaktong katulad ng kanyang mga emosyon, sa buong paglalakbay masakit ngunit totoo. Unang pahina, tungkol sa batang babae na nagbalik ng wallet at ang papel na bulaklak. Ikalawang pahina, tungkol sa estudyanteng nagpahiram ng 4G at nag-anyaya sa kanya na manatili sa bahay. Ikatlong pahina, tungkol sa matandang babae na nagpuyat sa buong gabi upang panatilihing mainit ang tubig para sa mga estranghero. Ikaapat na pahina, tungkol kay Mang Ben, ang magsasaka na napakabait na humingi pa ng paumanhin dahil nagtago ng gamit ng ibang tao. Ikalimang pahina, tungkol kay Dr. Reyes, ang taong mas nakakaintindi sa kanyang puso kaysa sa sarili niya. Sa bawat linya na isinusulat niya, naninikip ang kanyang lalamunan. Ang bawat pagdududa, bawat pag-iingat, bawat baluti ng pagtatanggol na isinuot niya sa buong taon sa London ay biglang naging maliit at nakakatawa sa harap ng malawak na puso ng mga simpleng Pilipino. Nagsulat siya hanggang sa ika-6 na pahina. Pagkatapos ay huminto. Ang pluma ay malamig, ngunit ang kanyang kamay ay mainit. Sumulat siya ng isang linya na, kalaunan, tuwing babasahin niya ay magpapaluha sa kanya. Inakala ko na sinumang maging mabait sa akin ay may gusto. Ngunit sa Pilipinas, wala silang kailangan kundi ang makita kang ligtas. Isang simpleng pangungusap, ngunit ito ay isang pag-amin na matagal nang tinatakasan ni Kalan. Kalaunan noong gabing iyon, inilagay niya ang journal sa isang improvised stand na gawa sa karton, inilagay ang telepono sa recording mode, walang magandang angle, walang ilaw, walang inihandang script, walang musika, walang pag-edit. Isang lalaki lang na may braso na nakasabit sa sling. Magulo ang buhok, ang kanyang mga mata ay may bakas pa ng pula pagkatapos ng isang araw na puno ng emosyon. Tumingin siya diretso sa kamera, huminga ng malalim, at nagsimulang magkuwento. Ako, si Kalan. Pumunta ako sa Pilipinas upang maglakbay sa buong bansa sakay ng isang napakalumang motorsiklo. Ngunit ang paglalakbay na iyon ay nagtapos ng mas maaga kaysa sa inakala ko at nagsimula sa isang paraan na hindi ko inaasahan. Nagkuwento siya tungkol sa aksidente, tungkol sa lumang silid ng ospital, tungkol sa takot na mawalan ng wallet, telepono at pananampalataya. Tungkol sa kamera na nagpadama sa kanya na nagdududa ulit sa buong mundo. Pagkatapos, humina ang kanyang boses. Ngunit pagkatapos, isang batang babae ang nagbalik ng wallet ko. Isang matandang babae ang nagpuyat sa buong gabi dahil baka mauhaw ako sa hating gabi. Isang estudyante ang nag-anyaya sa akin na manatili sa bahay nila kahit estranghero ako. Isang mahirap na magsasaka ang nagtago ng backpack ko na parang kayamanan at isang doktor ang mas nakakaintindi sa akin kaysa sa sarili ko. Huminto siya sandali, nanginginig ang kanyang labi, ang kanyang boses ay bumaba na parang isang pag-amin sa sarili. Mali ako tungkol sa Pilipinas, mali ako tungkol sa kabutihan. Mali ako tungkol sa mga tao. Isang patak ng tubig ang bumagsak sa journal, hindi alam kung mula sa kanyang mata o mula sa tasa ng mainit na tubig sa tabi niya. Ngunit sa sandaling iyon, ang puso ni Kalan, na minsang tumigas dahil sa pagtataksil, ay nagbukas ng isang maliit na siwang. Isang siwang na sapat upang pumasok ang liwanag, sapat upang mabuhay muli ang pananampalataya. Tumingin siya diretso sa kamera. Matatag ang kanyang boses. Salamat, Pilipinas. Hindi lang dahil niligtas mo ang buhay ko, kundi dahil tinuruan mo akong maniwala ulit sa pinakamagagandang bagay tungkol sa sangkatauhan. Pagkatapos niyang magsalita, pinindot niya ang upload, walang edit, walang idinagdag na teksto, walang kinuha o binawasan. Hayaan niyang lumabas ang kuwento sa mundo, kasing simple ng mga tao na nagligtas ng kanyang pananampalataya. Hindi niya alam na sa loob lamang ng ilang araw, ang video na iyon ay magpapatigil sa buong Inglaterra, magpapaiyak sa buong Asya, at magpapataka sa milyon-milyong tao sa mundo tungkol sa kabutihan ng Pilipino. Isang maliit na kwento, ngunit nagpakilos sa puso ng maraming tao at nagsisimula pa lang ang lahat. Ang video ay naipost noong gabi. Isang unedited clip, walang ilaw ng entablado, walang special effects, larawan lang ng isang lalaki na nakaupo sa kama numero 12 ng ospital. Ang kanyang braso ay nakasabit sa sling, ang kanyang mukha ay may bakas pa ng pagod mula sa mga araw sa ospital.
Ang kanyang boses ay dahan-dahang nagkukuwento. Walang sinuman ang nag-iisip na magiging viral ito. Hindi rin inakala ni Callan. Gusto lang niyang magkuwento, parang pagsusulat sa isang diary, upang gumaan ang kanyang pakiramdam. Ngunit ang internet ay minsan ay may kakaibang mga daan. Dinala nito ang kuwento na iyon mula sa lumang tarangkahan ng ospital, sa Cordillera, tumawid sa libu-libong kilometro, lumipad patungong London sa loob lamang ng ilang oras. Kinabukasan, habang natutulog pa si Callan, patuloy na nagriring ang kanyang telepono, mga text message, email, notification mula sa YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Nagmulat siya, sumulyap sa screen, at halos mahulog ang telepono sa sahig. 100,000 views, pagkatapos ay 200,000, pagkatapos ay 500,000, pagkatapos ay 1 million. Sa loob lamang ng isang gabi, ang kanyang inbox ay puno ng mga mensahe. Isang tao mula sa Indonesia ang sumulat, "Akala ko ang Pilipinas ay may magagandang tanawin lang, ngunit ngayon alam kong mas maganda ang mga tao." Isang doktor sa Amerika, "Ang kwento mo ay nagpapaalala sa akin kung bakit ako pumasok sa medisina." Isang babae mula sa Japan, "Umiyak ako nang marinig ko ang tungkol sa matandang babae na may mainit na tubig. Kailangan nating matutunan ito mula sa mga Pilipino." Isang Pranses ang nagsalita ng maikli ngunit puno ng damdamin. "Ang kabutihan ng Pilipino ay isang aral sa kabihasnan. At ang mga Pilipino naman ay mas simple. Ang kuwento mo ay nagpapadama sa akin ng pagmamalaki sa aking bansa." Ang bawat linya ay parang isang drumbeat na tumama ng malakas sa puso ni Callan. Hawak niya ang telepono, nanginginig ang kanyang kamay. Isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang ulo na sa tuwing naaalala niya, nagpapadama sa kanyang dibdib ng kakaibang init. Ano ang ginawa ko? Ikinuwento ko ba sa buong mundo ang tungkol sa kabutihan ng Pilipino? Hindi pa doon nagtatapos. Noong tanghali, may email mula sa isang reporter ng BBC. Noong hapon, nagpadala ng sulat ang isang Canadian TV channel upang humingi ng panayam. Noong gabi, nagpost ang isang malaking pahayagan sa Australia ng isang artikulo, "Man in the Philippines tells story of kindness." Ang mga headline ng mga dayuhang balita ay hindi nagbanggit ng aksidente, hindi nagbanggit ng pagdududa. Binanggit nila ang batang babae na nagbalik ng wallet at gumawa ng papel na bulaklak. Ang matandang babae na nagpuyat para sa tasa ng mainit na tubig. Ang estudyante na nag-anyaya sa isang estranghero na manatili sa bahay. Si Mang Ben na nagtago ng backpack na parang kayamanan. At si Dr. Reyes, ang lalaking nagbago sa kahulugan ng medisina ni Callan. Isang maliit na bansa ang binanggit sa internasyonal na balita dahil lamang sa maliliit ngunit tapat na kilos. Ang climax ay dumating nang magpadala ng imbitasyon ang Morning Live London upang lumabas si Callan sa live interview. Umupo siya sa entablado na may marangyang ilaw ang lugar kung saan madalas umupo ang mga matagumpay na tao, mga negosyante at mga politiko, ngunit siya ay isang taong minsang natumba, minsang binuhat ng kabutihan ng mga Pilipino. Nagtanong ang host, "Sa video, sinabi mo na ang Pilipinas ang nagpabalik ng iyong pananampalataya sa sangkatauhan. Ito ay mahirap paniwalaan. Bakit mo sinabi iyon?" Nanikip ang lalamunan ni Callan. Daan-daang pares ng mata ang nakatingin sa kanya. Milyon-milyong Ingles ang nanonood ng live. Gayunpaman, naramdaman niya na ang lahat ay tahimik, ang uri ng katahimikan ng Pilipino. Walang takot, walang tensyon, tanging lalim. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay sumagot sa pangungusap na nagpatigil sa buong set sa loob ng ilang segundo. "Dahil tinrato ako ng Pilipinas na parang pamilya, kahit na estranghero lang ako." Tumahimik ang hall, pagkatapos ay pumutok sa palakpakan. Isang matandang babae sa upuan ng manonood ang nagpunas ng kanyang luha. Lumapit ang host, "Maaari mo bang ipaliwanag ng mas detalyado? Ano ang labis na nagpaiyak sa iyo?" Pumikit si Callan sa loob ng isang segundo, pagkatapos ay tumingin diretso sa kamera. "If the world wants to learn how to be human again, go to the Philippines." Kung nais ng mundo na matutunan muli ang tamang paraan ng pagiging tao, pumunta sila sa Pilipinas. Noong gabing iyon, naglabas ng headline ang mga pahayagan sa UK, isang Ingles, umiyak habang nagkukuwento tungkol sa kabutihan sa Pilipinas.
Pilipinas, maliit na bansa, ngunit malaki ang puso ng tao. Kindness in the Philippines sets global example. Sumabog ang social media. Libu-libong komento, pagbabahagi, libu-libong turista ang nagkuwento ng kanilang magagandang alaala sa Pilipinas. Libu-libong tao ang nagpahayag ng kanilang pagnanais na pumunta sa bansang ito. Isang propesor sa Amerika ang sumulat, hindi lang ito kwento tungkol sa isang aksidente, ito ay kwento tungkol sa sangkatauhan at isang Pilipino na nakatira sa ibang bansa ang nag-iwan ng komento na nagpaiyak kay Kalan. Salamat kuya sa pagsabi ng bagay na matagal na naming gustong makita ng mundo. Hindi mayaman ang mga Pilipino sa pera, ngunit mayaman sa puso. Nang mabasa niya ang mga linyang iyon, naramdaman niya na nabawasan ang sakit sa kanyang kaliwang balikat, ngunit ang kanyang puso ay mabigat-mabigat dahil sa pasasalamat, dahil sa damdamin, at dahil sa isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi lamang niligtas ng Pilipinas ang kanyang buhay, kundi pinilit pa nito ang buong mundo na tingnan ang sarili, at alam ni Kalan na ang kanyang paglalakbay ay hindi pa tapos. Nagsisimula pa lang ito. Noong umaga na umalis siya sa ospital, ang kalangitan sa Cordillera ay nababalutan ng manipis na ulap, parang isang veil na nakalimutan ng isang tao sa bundok. Ang sikat ng araw ay sumikat sa bakuran ng ospital, na nagiilaw sa maliliit na butil ng alikabok na lumilipad sa hangin, parang mga spark ng alaala. Nagligpit si Kalan ng kanyang gamit. Ang kanyang kaliwang braso ay nakasabit pa rin sa bagong sling na ibinigay ni Dr. Reyes. Maingat niyang inayos ang bawat item. Ang journal na sinulatan niya sa loob ng 9 na araw. Ang wallet na bumalik kasama ang maliit na papel na bulaklak. Ang sintas ng sapatos na naging memento at ang backpack na iningatan ni Mang Ben sa loob ng maraming araw na maaraw. Walang isa man sa mga ito ang mamahaling gamit. Ngunit para kay Kalan, lahat sila ay kayamanan ng Pilipinas. Mga memento na hindi masusukat ng pera, masusukat lamang ng puso. Isinabit niya ang backpack sa kanyang kanang balikat, dahan-dahang lumabas sa silid numero 12. Ang pinto ay sumara sa likod niya, mahina lang, ngunit parang nagsasara ng isang kabanata ng buhay na nagbago sa kanya. Bago umalis, hinanap niya si Dr. Reyes. Ang pinto ng opisina niya ay nakabukas pa rin, na tila alam niyang darating siya. Nakaupo si Dr. Reyes at nagsusulat ng isang bagay sa computer. Nakasuot pa rin ng simpleng puting button-down shirt. Walang lab coat, walang formality, walang distansya. Ang uri ng doktor na nagpapadama sa pasyente na para siyang kaibigan at hindi isang case. Kumatok si Kalan ng mahina. Aalis na po ako sa ospital. Lumingon si Dr. Reyes, ngumiti ang ngiti na nagdadala ng maamo na hininga ng bulubundukin. Alam ko, napanood ko ang video mo. Pinagmamalaki mo kami. Yumuko ang ulo ni Kalan, hindi dahil sa pagmamataas, kundi dahil sa pakiramdam na maliit siya sa harap ng mga taong nagbigay sa kanya ng napakarami. Wala po akong ginawang marami, sabi ni Kalan ng mahina. Ikinuwento ko lang ang nakita ko. Tumayo si Dr. Reyes, lumapit, tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Ang tingin ay hindi mapanghimasok, hindi nagtatanong, ngunit mainit na parang kamay na nakalagay sa balikat ng isang kaibigan. Minsan, ang pagsasabi lang ng totoo ay isang malaking regalo na. Itinaas niya ang journal na hawak ni Kalan sa kanyang kamay, humingi ng pahintulot na buksan ang unang pahina. Ang pahinang iyon ay puno ng baluktot na sulat kamay mula sa unang araw niya sa ospital. Unang araw, hindi ko alam kung nasaan ako. Hindi ko alam kung sino ang tutulong sa akin. Nang matapos basahin ni Dr. Reyes, isinara niya ang journal at ngumiti. Ngayon, alam mo na, hindi ba? Tumango si Kalan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang malapit ng umagos ang luha. Opo, alam ko na po ngayon. Nang lumabas siya sa bakuran ng ospital, naramdaman ni Kalan na pamilyar, ngunit kakaiba ang lahat. Ang batong upuan, kung saan nakatayo ang estudyante at nagpahiram sa kanya ng telepono. Ang sulok ng hagdanan, kung saan nakaupo ang matandang babae sa ilalim ng kettle. Ang pasilyo kung saan pinunasan ng junior volunteer, ang pawis ng matanda. Ang tarangkahan ng ospital, kung saan tumayo si Dr. Reyes at dinala siya sa karinderya. Ang bawat maliit na sulok ay naglalaman ng isang alaala na nagpadama sa kanyang puso ng paninikip. At pagkatapos,
Nakita niya ang nagtitinda na nakaupo pa rin sa parehong lugar sa tabi ng kanyang maliit na basket na nagbebenta ng tinapay, panutsa at bottled water. Tumingala siya, nakilala siya, at ngumiti. Aalis ka na kano? Isang simpleng pangungusap, ngunit sa puso ni Kalan, nagdala ito ng pagiging pamilyar na hindi niya naramdaman sa London sa loob ng maraming taon. Lumapit siya, yumuko, at nagpasalamat sa Tagalog na pautal-utal. Salamat po, Lola. Ngumiti ng maamo ang matandang babae. Mag-ingat ka, anak. Isang simpleng pagbati na kasing init ng kamay ng isang ina na nakalagay sa noo ng kanyang anak bago umalis. Nang makarating siya sa tarangkahan ng ospital, huminto si Kalan. Nang matagal, huminga ng malalim, tumingin sa paligid. Sa harap niya, ang mga puting bulaklak ng kalachuchi ay nalaglag sa bakuran. Ang dingding na may batik na minsan niyang pinagdudahan, ang kamera na minsan niyang kinatakutan, ang silid numero 12 kung saan nawalan siya ng pananampalataya at kung saan din niya natagpuan ang kanyang sarili, isang mahinang hangin ang humihip. Ang amoy ng bundok sa hilaga ay dumaan sa kanyang ilong, nakakaginhawa na parang paalam. Lumingon siya at tiningnan ang tarangkahan ng ospital kung saan pumasok siya na may mapagbantay na mga mata at puno ng pagdududa. Ngayon, umalis siya na may pusong puno ng pasasalamat. Sinabi niya ang isang bagay na napakaliit na sapat lamang na dalhin ng hangin. Babalik ako, hindi bilang pasyente, kundi bilang kaibigan. Ang taxi ay dahan-dahang umalis sa bakuran ng ospital. Binuksan ni Kalan ang bintana upang pumasok ang hangin ng bundok na nagdadala ng pakiramdam ng gaan. Isang pakiramdam na hindi pa niya naramdaman sa London, ang paghawak sa tunay na kabutihan habang nagmamaneho ang sasakyan sa liku-likong kalsada kung saan dahan-dahang nawawala ang ulap. Lumingon siya sa huling pagkakataon. Ang Pilipinas ay nasa likuran, maliit ngunit mainit, mapagkumbaba ngunit matatag, hindi maingay ngunit nagpapadama sa mga tao na hindi makakalimutan. Isang bansa na hindi kailangang magmalaki kung gaano ito kalakas, ngunit pinahanga ang iba sa pamamagitan ng kabutihan na natural na parang paghinga. Sumandal si Kalan sa bintana, bumulong. Salamat Pilipinas sa pagtuturo mo sa akin na maniwala ulit sa sangkatauhan. Pagkatapos ay ngumiti siya, ang pinakamagaan ng ngiti mula nang magsimula ang paglalakbay na ito. Ang paglalakbay ay hindi pa tapos. Nagsisimula pa lang ito sa bagong kabanata, ang kabanata kung saan inilalagay ni Kalan ang Pilipinas sa kanyang puso at ikinukuwento ito ng may pagmamalaki saan man siya magpunta. Pagkatapos ng 2 buwan, mula nang umalis siya sa ospital sa Cordillera, nang maghilom na ang sugat sa kanyang balikat at naghilom na rin ang kanyang kaluluwa, nakatayo si Kalan sa harap ng bintana ng kanyang maliit na kuwarto sa London, ang lugar na minsang naging pinakamalungkot na kuwarto sa kanyang buhay. Ang langit sa UK ay madilim, umuulan ng bahagya tulad ng dati. Ang malamig na hangin ay humihip sa bintana. Tiningnan ni Kalan ang mga sasakyang tumatakbo sa ilalim ng kalye. Lahat ay nagmamadali, lahat ay malamig na parang hamog ng lungsod. At bigla, napabuntong hininga siya. Walang katulad sa Pilipinas. Ang pangungusap na iyon ay lumabas sa kanya, ngunit nagpatigil sa kanya ng matagal. Sa loob ng halos 2 buwan, saan man siya magpunta, supermarket, bus, kalye, nakita niya ang isang kakaibang bagay. Hindi kailanman umalis sa kanya ang Pilipinas. Ang boses ng bata sa pamilihan, ang ngiti ng estudyanteng nagbibisikleta, ang payat na kamay ng matandang babae na may mainit na tubig, ang sinunog ng araw na mukha ni Mang Ben, ang tapat na mga mata ni Dr. Reyes. Lahat ay nandoon pa ring buo, masigla, mainit na parang sulok ng kusina na may pulang apoy. Binuksan niya ang kanyang computer at pinanood ulit ang video na naipost niya. Ang views ay lumampas na sa 10 milyon. Ang mga komento mula sa buong mundo ay patuloy na dumarating, ngunit ang pinaka nakakaantig sa kanya ay ang mga komento sa Tagalog. Salamat sa pagsasalita para sa amin. Napakabuti ng Pilipinas. Napanood ko ang video at naramdaman kong mahal ko si Kalan na parang pamilya. Narinig ko at nagpainit sa aking puso. Ang mga salitang iyon ay nagpadama sa kanya ng paninikip sa lalamunan. Tila lumawak ng kaunti ang kanyang puso. Umupo siya sa mesa, huminga ng malalim,
at binuksan ang pahina ng flight booking. Ang cursor ay kumikislap sa destination box. Nag-type siya ng dalawang salita, Pilipinas. One-way ticket, walang pag-aalinlangan. Makalipas ang isang buwan, dumating si Callan sa Ninoy Aquino International Airport. Sa pagkakataong ito, hindi na siya tulad ng isang nababagabag, mapagbantay na turista noong mga unang araw. Lumabas siya sa eroplano na may nagniningning ng ngiti na parang nakikita niya ang kanyang homeland ulit. Ang hangin ng Pilipinas mainit, maalikabok, puno ng busina ay nagpadama sa kanya ng pagiging pamilyar na halos napapaiyak siya. Nag-arkila siya ng sasakyan patungong Cordillera ulit. Ang kalsada sa bundok ay liku-liko pa rin. Ang mga talisay na puno ay lunti pa rin. Ang hangin ng bundok ay humihip pa rin na parang boses na tumatawag mula sa malayo. At nang makarating ang sasakyan sa bayan, binuksan niya ang pinto at lumabas na parang isang anak na umuwi. Noong gabing iyon, bumalik si Callan sa ospital, hindi na bilang pasyente, hindi na bilang nasugatan, kundi bilang isang taong bumalik upang bisitahin ang kanyang mga benefactor. Ang matandang babae ay nakaupo pa rin doon, ang parehong lumang jacket, ang parehong maliit na upuan na plastic, ang parehong kettle na dahan-dahang kumukulo. Nang makita niya si Callan, kumindat siya ng bahagya. At ang kanyang baba ay nanginginig na tila sinubukan niyang alalahanin ang pamilyar na mukha. Yumuko siya at ngumiti. "Bumalik po ako, Lola." Hinaplos niya ng bahagya ang braso niya, ngumiti. "Galing na ba ang sakit?" Tumango si Callan, ang kanyang mga mata ay namumula. "Opo, malakas na po ako. Salamat po sa mainit na tubig ninyo." Tumawa ng malakas ang matandang babae. Ang tawa ay kumikislap na parang tunog ng porselana na nagtatama. Ang mainit na tubig, saan man ay mayroon. Ang mahalaga, naaalala mo. Yumuko siya. Isang patak ng luha ang bumagsak sa kamay ng matandang babae. Kinabukasan, nang lumabas si Callan sa bakuran, isang bata ang mabilis na tumakbo patungo sa kanya. "Hello, Kano." Ito, ang junior volunteer na bata. Inabot niya sa kanya ang isang bag ng tinapay, nagsalita ng mabilis. "Kano, kainin mo. Masarap. Inipon ko para sa iyo." Ngumiti si Callan, ngunit kumirot ang kanyang puso. "Lumaki ka na, ano?" Itinaas ng bata ang kanyang ulo. "Opo, mas marami na akong natutulungan ngayon." Isang maliit na pahayag, ngunit sapat upang matunaw ang puso ni Callan. Hinanap niya si Mang Ben sa mismong lugar kung saan ito nakaupo ang bato sa gilid ng kalsada. At tulad ng inaasahan niya, nandoon pa rin siya. Tumingala siya, kumindat. "Bumalik ka na, Kano." Tumakbo si Callan patungo sa kanya. Yumuko upang magbigay galang na parang bumabati sa isang guro. "Bumalik po ako upang magpasalamat, Mang Ben." Tumawa ng maamo si Mang Ben. "Anong pasasalamat? Gamit mo iyan. Kinuha mo. Mahalaga na bumalik ka." Pagkatapos, kumuha siya ng isang maliit na bagay mula sa bulsa ng kanyang damit. "Nakatago ko ito. Ito ang piraso ng papel na sinulatan niya noon. Ito ay iningatan ko. Kung may mali, humihingi ako ng tawad." Maingat niyang tinupi ito at inilagay sa kamay ni Callan. "Itago mo bilang alaala para maalala mo ang Pilipinas." Nanikip ang lalamunan ni Callan, hindi na makapagsalita. Noong hapon, bumalik siya sa ospital at dumiretso sa opisina ni Dr. Reyes. Ang pinto ay nakabukas. Tumingala si Dr. Reyes, ang kanyang mga mata ay nagulat at puno ng init. "Bumalik ka na." Tumango si Callan. "Opo, nangako akong babalik at tinupad ko ang aking salita." Tumayo si Dr. Reyes, nakipagkamay sa kanya. "Maligayang pagbabalik, kaibigan ng Pilipinas." Ang pangungusap na iyon ay parang nagtatapos sa isang paglalakbay, ngunit nagbubukas din ng isa pa ang paglalakbay ng pasasalamat, paggaling at pananampalataya. Pagkatapos ng pagbabalik na iyon, gumawa pa si Callan ng isa pang video. Ngunit sa pagkakataong ito, wala ng luha, wala ng panginginig, ngiti lang at ang closing line na nagpaiyak sa milyon-milyong tao. "Hindi lang niligtas ng Pilipinas ang buhay ko, pinanatili ako ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagiging tao." Ang video na iyon ay kumalat sa social media na nagpadala sa maraming dayuhan na pumunta sa Pilipinas upang makita kung totoo ba ang kabutihan ng Pilipino at walang sinuman ang nabigo. Sa huli, sinabi ni Callan ang isang pangungusap na nagpainit sa puso ng sinumang makarinig. Sa Pilipinas,
Ang estranghero ay tinatrato na parang pamilya at mananatili kong ituturing ang Pilipinas bilang aking pangalawang tahanan. At iyon ang pinakamagandang wakas para sa isang paglalakbay na tila nagsimula sa sakit. Isang paglalakbay na tanging ang Pilipinas lamang na may malawak na puso ang makakasulat. Ang paglalakbay ni Kalan ay nagtapos sa isang simpleng katotohanan. Ibinigay sa kanya ng Pilipinas ang pananampalataya na kinuha ng mundo. Hindi dahil sa isang himala, kundi dahil sa simpleng kabutihan ng mga Pilipino. Mula sa batang babae na nagbalik ng wallet, ang estudyanteng nagpahiram ng telepono, ang matandang babae na may mainit na tubig, si Mang Ben na nagtago ng backpack hanggang kay Dr. Reyes na tapat. Isang maliit na bansa. Ngunit ang puso ng tao ay napakalaki na nagpaiyak sa isang dayuhan at nagsalita si Kalan para sa milyon-milyong turista. Pumunta ako sa Pilipinas bilang isang nawawala at umalis bilang isang pinagaling. Kung ang kuwentong ito ay tumatama sa iyo, mangyaring mag-like, mag-iwan ng komento at mag-subscribe sa channel upang maikalat natin ang kagandahan ng mga Pilipino sa mas maraming tao. Habang mas marami tayong nagsasalaysay, mas maiintindihan ng mundo. Ang Pilipinas ay mabait sa paraang nagpapataka sa lahat.